pictorial na lumalabas. Si Jody Santa Maria at si Coco Martin. Dahil may gagawin silang pelikula. Tantanan mo na si Jody, may Raymart na siya. Ilabas mo si Julia Montes kung talagang hindi siya buntis. Nagsalita na naman si Julia against sa tatay. Si Joshua Garcia, lilipat ng AMS2 ng All TV. Ay, eto ang chika, Ate Christy. May nakarating sa aking balita na ito pa lang si Akto, hindi lang niya minumura ang nanay. Sinuntok ang nanay. Ha? Nagka-black eye. Nako mga kachika namin sa iba't ibang bansa. Kung ano man po kaming oras na dumarating sa inyo, una na ang pasasalamat dahil meron kayong panahon para sa amin dito sa ating programa. Kasama natin Romel Chika. Hello po! At ang bagong panganak, wala pang buhok, kaya may arko sa ulo, Morley Alinyo. Sasabihin ko pa naman sana, Kerubin, nag-uha-uha. Narinig ko yung halakat ni Direk. Natawa ako talaga. Maraming salamat po. At ito po ang inyong programa. Magkakasama po tayo dito sa Showbiz Now! Ganito yung mga baby. Oo, yung mga 3 buwan pa Mga lang. pictorial na baby. Nakita ko sa Divisoria na naman to. Oh, ilang kulay ang binili mo? 4. Si Rene De Leon, binibilan ka ng mga Oh, ganito. thank tsaka you mga so hikaw. much. Nakita ko nga, Ate Christy. Oo, Ang yung mga ganda. pictures. Nakita Oo. ko. Thank you so much po, Kuya ayan. Rene. So, mga kachika, ito po, ang tao talaga, walang kasiyahan. Tayo, isama na natin ang sarili natin. Palatanong tayo, palasaliksik tayo. Kung ano nga ba nangyayari sa showbiz, of course, di ba? Yan ang linya natin. Sa social media ngayon, di ba may mga pictorial na lumalabas? Si Jody Santa Maria at si Coco Martin. Dahil may gagawin silang pelikula. Alam mo, ang mga komentong mababasa mo, tantanan mo na si Jody, may Raymart na siya. Ay. Ilabas mo si Julia Montes kung talagang hindi siya buntis. Mga ganun. Ay! Diyos ko. Hamunan na talaga ang Hamunan na laman ito. na. Naghahamon talaga sila. Ay, magpapasko na talaga kasi may hamon. Very hamonado Pero hindi na. may iwasan, Ate Christy, na magtanong ang mga tao tungkol kay Julia dahil una tigit sa lahat noong pa pumuputok yung balitang ito. So, hindi malayong hamunin nga nila si Coco dahil alam nila na this time malaki na ang tiyan ni Julia. At saka, dun sa huling kwadro ng Ang Probinsyano, nakita naman po natin ang pagpapahalaga na ibinigay ni Coco sa kanyang karelasyong si Julia. Mas marami po ang mga artistang sikat na kasama sa serye, pero sa huling frame, ang kasama niya ay si Julia. Ano pa ba ibig sabihin nun? Yun na yun. Diba? Yun na. At doon ay pansin na pansin ng manonood. Ako mismo, di ba, nanumpa ako noon na talagang nakita ko na malaki talaga ang kanyang balakang. Ang babae kasi pag nagdadalang tao, wag mo nang pansinin yung tiyan. Giveaway yan eh. Yung balakang. Yung dibdib. Yun yun. At yun ang punto ngayon ng ating mga kababayan, lalo na ang mga marites, di ba? Na wag iba ang pakialaman mo, Coco Martin. Ilabas mo si Julia Montes kung di talaga siya buntis. May rhyme pa eh, no? Oo. Pero kasi nag-dialogue na sila na, di ba, na sabi na hindi na, wala daw silang ilalabas na kung anik-anik. Basta kung ano yung nakikita nyo, bahala na kayo. What you see is what you get. Kung sa bagay, kahit naman nung una na lumabas ang kwento na nagdalang tao na at nanganak si Julia, wala rin naman tayong puro lang naman espekulasyon. Patotoo ng marami nating kababayan na totoong may anak na sila. Ay, pangalawa na ngayon. magdadalawa na. What can you tell Coco Martin? As far as I know, Coco Martin, you are a man. Okay. Be manly. Be man enough. Be man enough and straightforward what you want. Nakaganda yung lapu-lapu. Oo. Oo. Eto yung umi-effect. Alam mo, pag titignan ka namin na dito sa gilid, ang ganda-ganda mo. Ang ganda, no? Sobra. Pagka sa kabilang gilid. Mas maganda lang dito talaga. May pinipili ang gulo. Ibig sabihin ni Morley, action star ka, lalaking lalaki ang pananaw ng publiko sa iyo, maging lalaki ka, di ba? Oo. Harapin mo ang hamon na ito sa iyo. Pero tayo mga Pilipino at tayo mga marites, mga concern sa kanila at mga nag-aabang talaga sa kanilang dalawa, pinipili talaga natin, sige na, maglabas na kayo ng update, buntis na. Eh ano naman kung buntis, wala naman kayong magagawa, nagmamahala naman kayo. Kasi ang point nila, naglalabas kayo ng retrato kung ano-ano naman ang hawak ni Julia, pinantatakip sa tiyan niya. Yun na nga. Oo. Kaya
tayong mga tao nagtataka, nag-iisip, ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit hindi nyo maamin-amin? Una, iniingatan ba ninyo yung karir nyo? Kay Coco, wala naman dapat ingatan dahil artistang lalaki At tanggap siya. Tanggap siya. Kay Julia. kay Julia, wala naman dapat ingatan dahil hindi naman siya yung star pa. At hindi naman siya yung talagang minamata ng bagyo na artista, yung talagang sikat na mga megastar, parang gano'n. At wala siyang corona. So, anong dahilan bakit nyo itinatago o hindi nyo inaamin ang tunay na sitwasyon ni Julia Montes? Meron muna akong tanong bago tayo tumuloy dun sa dapat nating punteriyahin. Gaano kasarap maging marites? Tanggapin natin ang katotohanan, lahat tayo marites. May libreng merienda. Hindi gaano kasarap bilang karera. Hindi yung At ano, pagkain ka agad eh. Kasi Ate Christy, kapag nagmamarites ako sa, halika nga dito, Molly. Sabi, Ay, bakit? totoo yan. Oh, halika Talk dito. show. Oh, alik, may tatanong Tawag ako ko sa'yo. yan, talk show. Di, uupo ka na, dahadaan ka na ng soft drinks, may tinapay pa. Uy, totoo ba yung mga ganito? Kumbaga nararamdaman mo yung importansya. O ganyan, kahit ako pag umuwi ako sa baryo, alam mo yun, magto-talk show ka. Ang audience mo, mga pisan mo, mga kaklase mo, kaibigan mo, may merienda nga. Oo. Ako na Pampalubag loob. dumami ang kaibigan ko dyan dahil sa SNN, CFM, kasi nagtatanong na sila lahat na kinikwento natin at sinasabi natin. Ang sarap maging marites. No? Ate Christy, may kuwento lang ako sa'yo. Yung huli natin mo ako dun sa, pinagbabaan mo sa akin sa, ano to, lugar na to, sa Saan mo ba siya Krusty binababa? King? Sa palapit Minsan na sa Irod. niya. Sa Irod ko siya Ito na, binababa. Ate Christy. May isang nagmumotor doon. Pinarahan talaga ako. Hindi ka mo, natakot? Hindi ako natakot. Dahil sabi niya, Morley, alin nyo. Pinanunood kita, oh. Nandoon Ate Christy sa motor niya, yung ating programa. Ay. Hindi ko lang nakuha yung pangalan niya. Kung Wow. sino siya. Thank you so much po kung sino yung nakamotor rin. At sure, nanonood na naman to, Ate Christy. Oo. At saka na pag bumababa sa sasakyan niyan, lagi niya sinasabi, kilala ba kaya ako ng mga taong ito? Parang Hindi na rin ang pagkilala sa sarili. Parang yung ano, yung parang singer. Oo. No? Parang yung female personality tinanggihan ni Direk. Sabi ko, oh, dito ka na bababa, dito ka na bababa, ibababa. Ay, gilid mo. Kilala kaya ka ng mga tao? Magaling sa akin. Maniwala ka ba doon? Pero hindi, talaga po, masarap maging marites kasi para kang ginagawang resource person. Ay, yun naman. Ng kahit sino. Confirmation nila, pagkausap ka nila. At hindi lang yan, yung mga kaibigan, ng mga kapatid ko, magtatanong pa, Romel, sino ba yung pinatatanong ko opisina ko, hindi sila mapakali. Alam nila, kilala kita. Eto, totoong-totoo. Si Tita Baby Kizon po at si Madonna, dakilang ina at kapatid ni na Eric Kizon, nasa Amerika po. Te-text po sila kay Tita Dolor, magme-messenger. Dolorski, pakitanong naman si Christy, si Morley at si Romel kung sino yung blind item nila. Nagtutulakan kami sa panguhula ni Madonna, hindi namin mahulaan. Amerika yon. May mga trabaho sila inaasikaso. Masarap po talagang maging marites. Totoo naman. Totoo lang. Ako gusto ko, marites talaga ako. Ay, Marites Alinyo. Vasquez. Marites ba? Diba? Romel. Mariposa. Diba? Ano pangalan ko? Reyna Maritesa. Dinagdagan ng A. Hindi po, nananalamin lang po kami sa ating mga kababayan na talagang palatanong tungkol sa mga artista. Hindi po namin sila tinitingnan ng negatibo kasi kami pong tatlo sa sarili namin, alam namin, mga marites din po kami at alam namin, kayo pong nanonood ngayon, mga marites din. Diba? Sama-sama tayong lahat. Oh, yes! Yan po yun. Tingnan na lang natin kung maaapektuhan ng panawagan o paghamon si Coco Martin na ilabas si Julia Montes kung totoong hindi buntis. Abangan natin yan, baka sa Pasko na. Yes. Baka mag-pictorial. Oo, Christmas. Diba? Ito ang regalo namin sa aming sarili. Yun ang magandang regalo yun. Mismo. Okay. Gusto ko ikaw ang mag-intro tungkol sa susunod nating pag-uusapang paksa. Ate Christy, ito madalas kong sinasabi na ang magulang minamahal, nire-respeto, iginagalang at higit sa lahat, hindi binabastos. Ako nagtataka, bakit patuloy na nagsasalita itong si Julia Barreto laban sa kanyang ama na si Dennis Padilla. Ang iniisip ko, ano nga ba ang sinasabi niyang isang malaking kasalanan na nagawa sa kanya ng magulang? Yun bang tinalikuran ba sila? Hindi ba siya nabigyan ng pinansyal na suporta ng mga panahon na nangangailangan sila? Hindi ba niya nakita? Hindi ba niya nakasama ni minsan lang ang kanyang ama? Kasi Ate Christy, nitong mga huli
na si Dennis Padilla ay hindi na nagsalita kay Claudia, natuwa ang mga tao. Pero bakit ngayon nagsalita na naman si Julia against sa tatay niya? Okay. Ikaw, ano naman ang punto mo? Sa akin, parang panahon lang talaga ang hinihintay nila ng pamilya Barreto, ang kanyang tatay. Panahon na lang talaga ang inaantay nila kasi tumahimik na sila. Actually, pilit inaayos ni Dennis Padilla pero nadala sila. Kaya piling nila mag-break muna tayo. Umalis muna tayo dyan para lang magbago lang yung cycle kasi galit, bati, galit. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Okay. Napagod. Ako naman, lagi po tayo mga kachika naniniwala na kahit po sa Ten Commandments ay nakasulat. Ang mga anak po na marunong rumispeto at magmahal sa magulang ay may nakaabang na premyo para sa kanila. Yun lamang po ang only commandment na meron talagang sorpresa sa mga anak na marespeto sa magulang. Pero, yun po yung kautusan na parang ibinabato laban kay Julia ngayon. Bakit hindi daw niya sinusunod ang Ten Commandments? Bakit daw po sarili niyang magulang hindi niya nire-respeto? Bago po kami magpakalalim tungkol dun sa issue na ibinabato kay Julia, tanungin din muna natin ang ating mga sarili. Ano ba talaga yung ipinagsisintir ng magkakapatid na ito sa kanilang ama? Ikaw, Romel, muna. Nakita kasi nila na habang lumalaki sila, nanay lang nila ang provider nila. Na wala ang presensya ng kanilang ama. Lumalaki sila na parang nanay lang nila ang hinihingan nila lang lahat. Kaya nung lumaki sila, lumalim-lali ang pagmamahal nila at hindi nila hinahanap ang tatay nila. Na dumating ang panahon, malaki na sila at nakakapagpundar na sila ng kanilang mga katulad ni Julian. Saka naman, dumating na naman ang kanilang ama. Doon naman nagsimula ang kanilang pagsisintir, di ba? Yung punto mo tungkol kay Dennis, bakit siya nakakatikim ng hindi magandang pagtrato mula sa kanyang mga anak? Ano yun? Siguro dahil nagkulang siya financially. Minsan nakausap ko yan, Ate Christy, isa ang sinabi niya sa akin. Siguro kulang ako sa financial. Aminado siya doon. Pero kung ang pagbabasihan natin sa hindi pagrespeto ng anak ay ang kakulangan ng financial, isang malaking kasalanan yon. Huwag husgahan natin ang ating magulang nang dahil wala siya. Secondly, kung ang basihan natin ng hindi pagbibigay respeto sa ating magulang ay hindi natin siya nakakasama sa mga okasyon o mga bagay na dapat naroroon siya, dapat isipin din natin, bakit nga ba? May dahilan. Kung nagsasalita man itong si Dennis na nakakasakit sa inyong kalooban, hindi pa ba sapat yung minsan isang panahon na nahimik na lang siya at hindi niya binati yung Claudia? Nang ibig sabihin, isa kang magulang, gustong bati ng anak mo, pero dahil sa dami ng mga nangiintriga, mag-giveaway ka na. Tumahimik na lang siya. Ako naman ang punto ko, ang dami po kasing salita tayong naririnig laban sa magkakapatid na Barreto. Sobrang dami. Kung tutuusin nga po, lalo na't pinakasikat nga ngayon ay si Julia, parang napakasama na po niyang anak sa mata ng publiko. Totoo, meron siyang sariling hukbo ng mga tagahanga na nagtatanggol sa kanya. Pero mas nakararami po ang umuhusga sa kanya bilang masamang anak kay Dennis. Pero ako'y naniniwala kasi, Morley at Romel, walang bagay na bigla sa mundo. Unti-unti yan na pataas ng pataas ng pataas hanggang sa pumutok. Una, nung magkahiwalay si Marjorie at saka si Dennis, tanging tama ka, si Marjorie lang ang kinagis na nilang magulang. Ang lahat ng kailangan nila, si Marjorie ang sumasagot. May tulong pa nga ng ibang mga kapatid ni Marjorie noon, sila Gretchen, di ba? Si Claudine. Pero higit yung ipinakita ni Marjorie kadakilaan sa kanilang mga anak ni Dennis. At saka isa pa, yung pagsasalita ni Dennis ng hindi kagandahan kontra sa kanyang mga anak. Yung dapat ay itinatago na lang niyang mga bagay-bagay para sa kanyang sarili, inilalabas niya sa publiko. Kaya ano ang tanong ni Leon nung sumagot sa kanya, hindi nyo ba naiintindihan, hindi nyo ba nararamdaman na mga anak din kami na nasasaktan? Hindi nyo ba alam na kapag kami ipinapahiya nyo sa harap ng maraming tao, lalo na in public, akala nyo ba hindi kami nasasaktan? May punto ang mga bata. Correct. Kaya lang nakakulong sila doon sa kapaniwalaan natin mga Pilipino at kahit siguro saan man sa mundo na ang anak ay anak lang at ang magulang ay magulang. Yun na nga. Yun eh, no? Pero Ate Christy, doon sa sinabi ni Leon, di ba, na nahimik na nga itong si Dennis. Kumbaga, hindi man yan sinabing tama ka anak, doon sa ginawa niyang pananahimik, pag-amin yun, Ate Christy. At saka, hindi ko lang gusto yung babati si Dennis, meron pa siyang pasunod Pasundot. na sana makarating sa anak ko itong pagbati na ito. Yung mga ganon. Dapat, pag nagsalita ka, nagbitiw ka ng kahit anong
ng post, hayaan mo na kung saan marating yan. Kung sa hangin, hayaan mo nasa hangin na lang. Correct. Kung nasa langit, hayaan mo nasa langit. Huwag ka nang umasa Yes. ng ano pang balik, di ba? Kumbaga, Ate Christy, kung mahal mo ang mga anak mo, mananahimik ka, ipagdarasal mo, ikatutuwa mo kung maligaya sila at huwag mo na silang paluwain pa. Na ang ibig sabihin, Ate Christy, huwag ka nang makisawsaw kung may mga issues sila. Alam mo, naawa kay Julia doon sa sinabi niya na ako lagi ko ipinagdarasal kay Lord. Sana bigyan niyo po ako ng sapat na panahon para ma-meet ko na yung ayaw nga niyang sabihin yung kapatawaran kasi anak lang daw siya. Sobra daw yung kapatawaran kundi yung mag-meet sila halfway, di ba? Sana bigyan na rin ako ng chance ni Lord na magkita kami, magkaintindihan dahil mag-ama naman kami. Naawa ko sa At kanya. saka na doon. ang maganda pa dun sa sinabi niya na parang umaasa din naman daw siya. Pero hindi pa ngayon. Kasi ang dami daw ng pagkakataon na, di ba, na nag-usap sila. Pagkatapos ng pag-uusap, balik na naman Balik sa na dati. naman. Bigla-bigyan. Balik na naman sa dati. So, ikot-ikot lang daw sila. Kaya kumawala daw muna sila, doon na naglabas. Tsaka may sinabi siya na sana raw kung ano man ang pinag-uusapan nila ng kanilang ama, sa kanila lang. Yun naman Tama talaga siya ang dun. dapat na, pero may mali pa rin siya. Alin? Kasi doon sa nagsalita na naman siya. Kung yung sinabi niya sa kanyang interview about sa tatay niya, nanahimik siya at itinago niya yon, kinausap niya yung tatay niya, tay ganito, yung one-on-one sila, much better. Hindi ngayon inilabas mo yung damdamin mo sa publiko. So, ibig sabihin, binuksan mo na naman. Hindi nito alam may pelikula kasi si Julia Barrera. Ayun kasi na hindi Oo. na kumita nung una. Expensive candy. Correct. Kumita ng una ng 2 milyon, sumunod na araw 1 milyon. Oo, bumaba. Bumababa. So, kailangan lang siguro magsalita. Siguro may distansya pa rin ang ating mga kababayan kay Julia bilang anak. Kahit marami nagtatanggol sa kanya, ang nakasiksik sa utak ng mga kababayan natin, anak ka lang tatay mo to Kung wala ang tatay mo, nasa mundo ka ba ngayon? Totoo Parang yan, ganon. Ate Christy. At totoo naman yan, Ate Christy. Kahit anong sama ng ating magulang, kahit anong sama ng ating ina at ama, magpasalamat tayo dahil bata tayo, hindi pinindot ang ilong natin. Dahil kung pinindot nila, Wala aba, tayo wala ngayon tayo sa dito. mundo nito. Pero minsan, di ba, lagi nating iniisip kasi bawal magtampo, magalit ang anak sa magulang. Magulang. Pero kasi minsan kasi iisipin din natin, ano ba ang ginawa ng magulang? Bakit nagalit ang anak? At saka Diba? tama din yung tanong ni Julia na hanggang kailan ba ako pagbibintangan na bastos na anak? Totoo. Hanggang kailan ba kami magkakaroon ng pagkakataong magkausap ng kami lang na hindi lalabas sa publiko para mabura na yung image ko bilang anak na suwail, prodigal daughter, parang ganon. At saka wag din po natin kalilimutan na ang magulang ay magulang. Pero hindi po pwedeng laging ipamarali ng magulang na siya ay magulang kaya hindi na siya dapat hanapan ng pagkakamali. Totoo. Diba? Ang tanong lang niya, hanggang kailan kaya ako masasabihan na lumalaban sa magulang? Pag Hanggang hindi ka kailan? na nagpa-interview about your parents, Tungkol kay Dennis, pagka nagpapa-interview naman si Dennis. huwag ka na rin magpa-interview, Dennis, against your children. So, ano ang dapat nilang gawin? All of you. All of you, stop, look, and listen. May tatawid. Tsaka nakatulong. Nakatulong yung buttered hipon. Yung prawns. Diba? Pero ngayon, aminin mo nung pinanonood natin si Julia pa ng salita, makikita mo talaga, ay, malalim talaga yung sugat. Hindi, at saka ako naiintindihan ko kasi may mga anak ako Hindi di ba? naman. Ang magulang kasi hindi po pwede na patay na lukan yung hindi nakikinig sa hinaing ng anak. Bawat bata po may kani-kanyang emosyon. Ang magulang dapat bukas din po ang magkabilang tenga para makinig. Sino pa po ba ang tutulong sa kanila kapag sila'y may problema? Kapitbahay ba? Kamag-anak ba? Tayo yun Kaya kapag may nilalabas sila na hinaing o hinampo tungkol sa isang tao, lalo na kung sa kanyang ama o ina, makinig din po tayo. Laging may punto kahit sa gitna ng matinding mali. Di ba? At Ate Christy, bilang isang anak, dapat kung may o-open kang problema sa iyong magulang o may puna ka sa magulang, dapat sabihin mo to with respect. Dapat tinawawala respeto. Respeto, hindi mo siya ikaw tatay, ganito ka, hindi dapat ganon. Oo, naman yun. May mga anak na ganon, Ate Christy. Huwag mo naman sabihin yan, meron din namang mga magulang na akala mo rin naman kung bumratatatat May mga ganun wala din. nang tigil ang Walang pera. tigil ang- oo. Ako, alam ko lang na ganyan ka, sana pinindit ko lang ilong mo Kaya at nang nga hindi ka dapat, na Ate nakahinga. Christy, eto nga yun irespeto mo ang iyong anak. Irerespeto ka ng anak mo. Dahil ang anak mo, magiging magulang din ito someday tulad mo. At kung anong nakikita ng mga mas bata sa may edad na, yun
yun ang kanilang tinitingala. Dapat May yun. mga magulang na ganun di ba? Sana ay pinamigay na lang kita. Kasi marami din tayong kwento na inanak na lang, bahala ka na sa buhay mo. Ay, nako. Diba, Nay? Ang dami Basta yan. iniwan na lang kung saan. Diba? Mga irresponsable. Yun, diba? ang nakakaloka. So, hintayin po natin na matupad yung dalangin. Yung panalangin ni Julia na sana isang araw magkita sila sa gitna ng kanyang ama, pati ang kanyang mga kapatid. Siguro nga po, dun pa lang natin malalaman kung sino ba ang mas may punto sa ama o sa kanyang mga anak. At pag dumating ang araw ng kanilang pagtatagpo, hindi na nila pag-uusapan kung sino ang nagkamali. At ang mahalaga, magkasundo na tayo ngayon. Totoo. At saka sana wala ng mga sulsultan. Ayun ang mahirap Oo. kasi. Wala nang magkarga. Correct. At wala nang sumbatan at wala nang turuan kung sino ang may kasalanan. Tanggapin mo ang lahat. Ang sarap nung pagbabati na hindi na pinag-usapan ng nakaraan, ano? Yun Sarap-sarap talaga nung dapat, ganon. Yung hindi na nyo inungkat pa kung ano dahilan ng away. Yun yon. Sinagot ni Dennis Padilla ang mga patutsyada ni Julia. Lumalim na ng lumalim ang kanilang away. Parang hindi na sila mag-ama. Sinumbatan ni Dennis ang anak nila ni Marjorie na nagsabing hindi pa raw siya kayang patawarin. Nadamay na sa issue pati ang kanilang mga angkan. Ayon kay Dennis ay masyado nang matayog ang lipad ni Julia. Awat na mga anak, sabi pa ng komedyante. Parang hindi na sila magkadugo. Parang magkaibang tao na sila. Karnabal na ang dating ng kanilang personal na buhay. Okay? Ay nako, mabango ngayon ang AMS 2 at All TV. Siyempre, sila yung napapanahon ngayon. Sila yung kumbaga ang tingin ng marami sa industriya ng pelikulang lokal. Sila ngayon yung balon ng biyaya. Pinapangarap ng mga artistang wala ng mga kontrata sa kanilang mga istasyon. Walang trabaho. Parang isang napakalaking aquarium na yung mga isda gustong magbundaga. Magtalunan doon. Balon ng biyaya di ba? Doon sila iigib. Doon sila iigib ng tubig. Ang dami palang artista ngayon na nakapila. Di ba laging sinasabi, paglilipat na ng bakuran, kasi career mo po ito baka kasing grass is greener on the other side of the fence. Di ba? What if grass pala is wither, solanta, di ba? Pero dito sa AMS 2, sa All TV, alam naman natin nagsisimula ito. Kumbaga, idealistic sila Ang daming lugar na po pwedeng pagpwestuhan yung mga walang trabaho. Magbigay nga ng sample kung sino-sino pala yung mga umaamba na kapila na pumasok sa network. Ako, eto na, hindi natin papangalanan to, diba? Naku, isang artista na talagang nga namang sumikat ito ng bonggang-bongga. Talagang, pinangarap lahat ng mga kapwa niya artista, mga babaeng mga maganda gusto maging leading man, mga negosyante kasi talagang patok ang mga pelikula nito nung kasagsagan niya, di ba, Nay? Nako, makapasok kaya ito ang tanong. Ang tinutukoy mo ba yung laging pinagdududahan Is yan! ang kanyang gender? True! Ito naman yung artistang kilala ko na pinagdududahan, kinu-question ang kanyang kasarian. Pero halos lahat naman ng gender gusto siya. No? Ko ba? Talagang May kasi kaiba siya. Yummy kasi Charisma. siya. Yummy. Ang gwapo talaga. Yummy siya. Parang tatanggapin mo talaga kahit Kahit alam mo bahala na siyang bading jersey, di ba? Very paninindigan mo yan. Kahit alam mo nang bading siya. Parang magugustuhan pa rin talaga siya. Kahit bading siya dahil ang gwapo niya. So, diretso niyang sinabing bading ito. Ganon. Oo. Ay, tayo, mayabang na siya. Talagang nakainam yung lapo-lapo talaga dito. Kaya mo bang pangalanan to? What? Bigla sumagot, oo, bigla gumano. Mahal ni Ate Christine Unya. Naku na sinangkalang ka pa. Totoo naman. Oo. Sana makapasok siya para manumbalik yung init. Ako naman, yung isang aktor na alam mong gustong-gusto ko yung pag-arte niya. Ay, oo. Action, drama, gustong-gusto ko siya. Dahil yung pinanggalingan niyang estasyon ay kapos ng pagkain ngayon para sa mga alaga. Ika nga sa kwadra. Natural, nasanay na siya na kumikita siya ng malaki. Gusto rin niyang pumila sa AMS 2, sa All TV dahil syempre nasanay na gusto rin niya ulit ganun yung kita niya. Saka mga artista, kung saan ang bago, doon tayo para in. At saka kung nasaan ang asukal, andun ang mga langgam. Yay! Diba? Palagay mo, itong tinutukoy kong aktor na ito, may pag-asa. May pag-asa yan, kasi may dating talaga yan. Payagan kaya siya nung kanyang, Baka join na lang Backer? in time. hindi, yung backer niya na yun, di ba? Mini, mini, mo. Malamang. Ay, baka, kung pagjiwalay. Ganon. Oo, kaysa naman. Abangan natin. O, tignan natin kasi doon paglalabasan yan. Oo.
Ako lalagtaw, Ay, binitiwan na yan, kaya lumipat na. Ako lalaktawan ko, Ate Christy. Dito kay aktor na malapit ng matapos. Natapos na this coming September. Tapos na yung kontrata. Oo. Saan pa siya pupunta? Inaantay niya na yung kontrata. Hanggang ngayon, wala pa rin kontrata. Matatapos na. So, At saan naman siya ilagay kung magkontrata man? Oo. At ang husay niyang artista. Ganda ng boses niya. Masasayang lang yung talent niya. So, dapat doon na siya. Ano ba to, singer-actor? Singer-actor to, Ate Christy. Pero Nay, di ba sa singer-actor Singer-actor na to, hindi masyadong ano yan. Pero kumikita yung pelikula nito eh. Mm-mm. Ito ba yung may corona ang girlfriend ngayon? Yes Sa ulo? naman. Okay. Pinipili yung bihikulo para sa kanya, di ba? Hindi mo siya pwedeng bigyan lang ng mga Ito si Pitik Bulag ano? Yes! Pitikin mo. Naalala ko na naman yung actress na ng pitik-pitik. Ikaw, sino pa? Yung alam mo na nakapila ngayon. Naku, eto na rin, patapos na rin. Patapos na rin, pero naku, nakakalungkot lang kasi dito siya nakilala. Dito siya gumagawa ng malaking pangalan ngayon. Diba na, pag lumipat kaya siya, Ganon din kaya, kainit. madala kaya niya ang kanyang ningning. Kasi di ba may mga ganyan na maningning ka dito sa istasyon. Pero pag lumipat ka sa kabila, hindi mo alam. Nagbabago. Oo. Mahirap yung Nakatakot, sayang pa naman. Paano yun? Pero wala ka magagawa kasi nga, wala naman mga project. Oh, ito namang akin, nakapila din pala ito. Siguro sa pagitin. Siguro, pinagtatawanan niyo ako pag nagbabakil ako. Ang becoming kasi sa'yo na. Sabi nga nila, kapansin-pansin kasi Oo. minsan ka lang nagbabakil. Oo. Wala naman pong perfect eh. Kami lang merong magkamali. Ako din naman. Nagba-blackout pa nga ako minsan eh. Hindi, sa pagitan siguro ng pagdalo niya sa mga pagdinig ng mga kaso, iniisip din niya siyempre yung karera niya. Alam nga naman, umasa lang siya sa ibibigay na biyaya sa kanya nung istasyon niya na sandamakmak sila na nag-aagawan sa kaprasong buto. Alam mo na, parang feeling ko majijirapan itong tumipat. Bakit? Kasi yung kaso niya, tipo. Yung kaso siguro pwedeng ihiwalay Parang, nun. iba na lang, dahil pa naman. Kasi ito mukhang mga... Baka mamaya may taping na, may shooting na, abala. Oo. Hindi makadalo. At saka, Ganun. kasi baka masama yung ano mo yun? Yung kanyolasan. Oo, kanyulasan. Pero dapat makalipat siya para may pera siyang pambayad doon sa abogado. Sa bagay. Mayaman-yaman Maski yaman-yamanan pa? din to, di ba? Mahal ang abogado, di ba, Ate Christy? Oo. Ba't ako naman taga-abogado? Alam mo ba na may mga abogado ako na pro bono? Siguro sa katagalan na, naging magkaibigan na kami, magnanay na kami. Sige na, attend na lang ako. Go na. At saka yung hawakan mo. Pero tapos na naman ngayon, di ba? Nung kasagsagan, halos araw-araw ako sa korte. Saka na, di ba, parang privilege naman ng mga abogado na hawak niya kaso ni Christopher. Ay, hindi rin. Di ba nakaganon? Hindi rin. Hindi ba? Nakakaano yun? Hindi rin. Basta kung kinakailangan na ibigay mo yung para sa kanya, ibibigay mo. Pero sa katagalan, nagiging magkakaibigan na kayo. Ang dami Ganun na yun. So, ang dami mo ng kaibigan. Oo. Sobra. Ang kaibigan na Mayaman doktor. ako sa kaibigan. Doktor, abogado, pinto, totoo yan. Diyos ko, tingnan mo yung mga telepono Pero niya. parang feeling ko mas maraming abogado. Mas maraming doktor. Doktor. Oo, meron, di ba? Totoo yan. At malaking bentahe ng buhay natin na sa iba't ibang sektor ay meron tayong mga kaibigang pinagkakatiwalaan. Totoo. Yun yun. Ito bang napakagwapo na aktor na kapapasok lang biniyayaan agad ng mga tagahanga. Itong ex nung girl na pinag-usapan natin kanina, pipila din kaya ito? Aalis kaya siya doon sa kanyang istasyon? Pwede. Pakawalan kaya siya? Yun ang problema, di ba? Payagan kaya siya? Di ba kachung-chungan din Ay, yan? kachong-chongan, Chinese. Diba? Ano daw sa Chinese yung uncle, where is auntie? Ano? Chong si Chang. Kala nyo Eto kachung-chungan. Kachong-chongan. Di ba? Hindi papayagan to, Ate Christy, malamang. Ano ba yan? Baka payagan na ito kasi makiuho ngayon di ba? Payagan na. Siguro sasabihin, sige na, kumuha ka na doon para majawasan dito. Eto, pangalanan natin yung isa. Si Joshua Garcia ba? Lilipat ng AMS 2 ng All TV. Mainit na pinag-uusapan niya. Yan nga kasi ang karir niyan talagang Pwede. Magaling na actor. Pero pwede Sikat. mangyari yun. Oo. Kasi kung aasa sila sa Channel 2 o Kapamilya, walang prangkisa, meron man sila mga palabas ngayon, hindi naman ganun tinataguyod ng mga tao. Hindi, at saka yung pagkakat ng kanilang mga talent fee, no? Isa pa Malaking yun. epekto yon. Nasanay sila na talaga namang namumusarga ang mga bulsa nila. Ngayon, kalahati ng dating
nilang tinatanggap o mas konti pa, yun na lang ang TF nila. Sino Ang laking mag-aakala, epekto. Ate Christine, ang lahat ng mga big stars ay mawawala ng trabahong bigla-bigla? At sinong mag-aakala na ang isang napakamakapangyarihang network na tulad ng ABS-CBN ay pagdadamutan ng prangkisa at ngayon ay nakikisukom na lamang sa iba't ibang network. Di ba? Wala talaga eh. Mapagbiro talaga ang panahon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kaya ang tanong ko, sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Hay nako sa ating kapatid at kachika na si Titid. Pangatlo! Eto na lang ha. Sige, sige. Hay nako. At syempre po mga kachika, nais naming batiin ang aming kaibigan, kapatid, Tita Julie Paras ng Abukay Bataan. Congratulations na nag-graduate ang kanyang anak na si Jeremy sa kolehiyo. Saludo kami sa iyo, Tita Julie Paras. At syempre, si Dims Ignacio po ng Singapore na talagang tagapamuno ng isang departamento pero hindi nawawala ang SNN at CFM para sa kanya. Salamat. Di ba naman? Sa totoo lang, maraming salamat sa inyo at hindi natin pwedeng kalimutan si Boycie Karagay. Ay, oo Ay. naman. Si Boycie, kapag binati mo, tubot-hugot ka, hindi sayang ang pagbati mo. Dahil tunay siyang sumusuporta. Sa lahat ng panahon. Yes! Yan. At speaking Okay. of suporta, ay, mukhang hindi sumusuporta sa kagandahang asal. Ay, Itong kilalang aktor. gwapo. Guwapo, Borta. Ay, Mistiso, matangkad. Ay, eto ang chika, Ate Christy. May nakarating sa aking balita na ito pa lang si aktor. Hindi lang niya minumura ang nanay niya. Hala, Minumura. minumura ang nanay. Ay, di ko naman carry yan. Lumalaban. Pag pinagsabihan ng ina na, o bawal yan, magagalit. Gagawin niya pa rin yung gusto niya. Hala. Ngayon, pag sinita ni nanay, ano saan ka nang galing? Anong ginawa mo? Mumurahin yung nanay. Ay, kabastos na anak. Naku, Ate Christy, minsan, itong si nanay, may mga kaibigan ding artista. Nasa bahay nila. Oh, Dinig na dinig nila kung paano bastusin ng aktor na ito ang nanay niya. alam mo kahit gano'n siya kagwapo, kung gano'n siya kabastos, ngayon pa lang ayoko na sa kanya. At feeling ng mga taong nando doon ay balik droga ito. Balik droga. Sa ibig mo sabihin. Kasi one time napabalita eh. Dahil sa love life, di ba? Oo, makikita mo, di ba, kahit na malamig ang panahon, Ate Christy, Nagpapawis. nagpapawis. Eh, ba't ikaw naman, nagpapawis ka rin, mainit o malamig ang panahon, pero hindi ka nagdodroga. Baka ganun lang din. Hindi naman. Ilalaban ko to ng patayan, hindi ito nagdodroga. Oo, eh, may mga tao talagang pinagpakagay na wala na naman. Wala na naman yung fan. Oo. Ito na, Ate Christy, naku, hold your breath. Ay, Ang tagal ha. ayan, teka, nag-hold kami. Sinuntok ang nanay. Nagka-black eye. Hala, dumating na sa pisikalan ito, nananakit Ay, na. hindi ko kakayanin ganyang sakit. Alam mo, naawa ako doon sa nanay nito. Mag-isa rin itong gumapang para maibigay sa anak ang kailangan niya. Sana maisip ng anak. Wala siyang utang na loob. Noong mga panahon na nag-iisa siya, tinalikuran siya ng mga barkada niya, ng mga Totoo. kaibigan niya, andyan si nanay para suportahan siya. Ano pinag-awayan nila ni nanay? Bakit naman? Kaya pala napabalitang may black eye. Kasi nga, Ate Christy, madalas na sinasaway ito ng nanay niya pag may maling ginagawa. Pinapansin. Pinapansin. Normal sa isang magulang na, o Tama. anak, mali naman to, ba't kinagagalit ng kanyang ng agbagets na ito, ng aktor na ito. Ay, kabastos. Alam mo, nung malaman ko nga ito doon sa isang kaibigan natin, source natin, na sabi ko, gumano ng dibdib ko. Kumabog? Oo, gumano ng dibdib ko. Bait pa naman ng nanay niya. Kasi sa aking pananaw po talaga, Ate Christy, ang magulang nire-respeto, ginagalang. Hindi yan binabastos, hindi yan pinagsisinwalingan, hindi pinagnanakawan, at higit sa lahat, hindi pinagdadamutan, hindi At hindi pinagbubuhatan sinasaktan ng pisikal. kamay. Ito nakakakilabot. Bastos naman ito. Nakakakilabot talaga siya. Para suntukin mo ang ina mo, para murahin mo ang ina mo, para labanan mo ang ina mo na nagsilang sa'yo, na nagpakahirap sa'yo, na nagmahal sa'yo. Alam mo, kung gugustuhin lang talaga nung nanay na mawala ng karera yung anak, kung talagang titikisin na, isang salita lang niya, laglag yung aktor na yan. Pero hindi gagawin ng Oo, ngayon. mahal na mahal niya Mapagmahal anak kasi niya. yun. Mapagmahal kasi yun. Pero kung gusto lang niya, nabigyan Oo, ng leksyon. leksyon, isang salita lang niya. Kung dati, hindi pa siya sikat at wala pa siyang pangalan, ganyan na ugali, paano pa kaya ngayon? Paano pa kaya pag sumikat siya, di ba? Ako at Chris, naniniwala ako na walang sumisikat na masamang anak. Walang pinagpapala na masamang anak. Ang anak na naging mabuti sa kanilang magulang. Yun may ang pagpapala. nireregaluhan ng kapalaran. Yes, ang Christy, yun ang paniniwala
gwapo. Nakakapanghinayang, lahat nandun na sa aktor na ito. Matangkad, Mm. gwapo. Yung pag-arte, wag na nating hanapan ng maganda pa. Dahil bagito pa lang Oo. naman siya. Galing sa pamilya ng mga artista. Sayang naman to. Napakabastos. Kawawa naman yung nanay. Bait-bait pa naman. Ba-friend mo yung nanay nito? Anak-anakan ko. Kita mo. Kaibigan mo. Kachika mo. Well, Nakakalungkot. Kalay mo doon sa itsura na yon na hinahangaan ng publiko dahil gwapo, demonyo pala yung naka-ano sa likod. Ngayon lang pumapasok sa isip ko na, di ba? Ayan yung pag na may nasabi ka, tatawagan ka. Oo, di ba? totoo. Ayan, di ba yan? Yan yung, di ba? Yung patola. Yung, bakit napaka-big deal sa'yo ito? Totoo. Kanino kaya nagmana to nung init ng ulo? Eh, di doon sa Chorbares, na Fadiraka. Initin kasi ulo nun eh. Nawalan daw tayo ng gulo. Oo, kasi nanay kasi naman yung sinakta. Oo. Pag usaping magulang, puso ang nagsasalita. Hindi, at saka, the mere fact na sinapak, nagkapasa, ganun na umabot sa sukdulan kabastusan nitong anak na ito. Ay nako, ang tapang pa naman ang pangalan niya. Oo. Di ba? Kaya siguro ganun siya. Di ba? Parang mga kalaban yan, mga bandido. Sumuko na kayo! Mga bandido to. Ganun, Bandido oo. ka! Eh kung ang ibabandido mo na may paiiralin mo sa magulang mo, Ay, wala yon. grabe. Ayoko na sa kanya. Para ko tayo. Ay, nako. Buti nasabihan mo ko. No? Kumbaga, ibinukas mo utak namin ni Romel at ng publiko na hindi pala dapat hangaan tong aktor na to. Yun lang yun. Yun na. Ay nako, ano ba dapat gawin? Ay nako, ganito po ang gagawin nyo ha. Naging nagalit na rin. Mag-subscribe po kayo sa aming SNN para alam nyo po ang ganap. Of course, ayan, i-push po ninyo, pindutin po ninyo ang push niyo po. Alam mo ulit. ganito, anak. Para hindi ka na nahihirapan. Isulat ko kaya. Huwag mo na sinasabi nyo, i-push po ninyo, huwag nang gano'n. Ano na lang? Paano sasabihin? Hit nyo po ang bell. Ayan. Hit nyo po ang bell and then makaka-receive na po kayo Ayun na ng naman. aming Bagong video. Ayan, ganun lang ka-exist. That's all. At ang sarili mong vlog. At syempre maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at tumataas po ang bilang ng aking vlog. Morley Alinio, ito ang tundo. Kapag ka nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Oh! Perfect! Yay! Nakaganda ang lapu-lapu. Ayan. Nako, malulungkot pa rin po kaming tatlo dahil dun sa aktor na ito na sinapak yung nanay. Grabe. Ang pangit ang BI. Oo. Nakakaano. Buti bandandulo mo na to dineliver kung hindi malulungkot tayo sa kalagitnaan kung kanino mo sinabi. Totoo. Tama. Ay basta, hindi ko napapangalanan ng kahit sino sa pangalan nitong aktor na to. Ako ayaw No? na din. Naku, hindi ko Oo. na nga siya ipapalo. Ay, hindi ko na siya ipapalo. Hindi ko siya mapalo. Oo. Huwag na, tataas Ayan na. na yung numero niya. Ay nako, malungkot man po tayo nagtatapos. Alam namin na mukhang nakuha nyo na kung sino tong aktor na ito na bibitiwan nyo na rin ngayon ng inyong paghanga. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, pagdadagdag na aming mga numero na pataas ng pataas ng pataas. Sobrang salamat po. Hindi namin yan kayang bayaran. Kaya hanggang sa muli, ito po kami ni na Romel Chica, Thank you po. Morley Alinio, Salamat. na nagsasabing inyo po itong Showbiz now. thank you po. Maraming salamat. Thank you. Kakasa.